Salamat po sa Diyos at muli po ay ang inyong lingkod ay binigyan ng pribilehiyo na makatayo dito po sa inyo pong unahan. At salamat po sa Panginoon na merong Biblia na may tuturo sa inyong harapan dahil kung hindi lamang po Biblia ang ating pong pag-aaralan ay ang ating pong kumbagay pagtitipon-tipunan dito, anong dahilan? Okay, So salamat po sa Panginoon, napakaraming biyaya na atin pong natatamasa. Ngayon ay tayo po mag-aaral about prayer of Peter. Alam naman po natin yung tagpong yan. Isa sa pinakamaikling panalangin na naitala sa Biblia ay ang tagpong ito nang si Peter ay lumubog sa tubig nang siya ay nagsabi sa Panginoon, Panginoon, paparayanin mo ako. Di ba? So yung tagpong yan ay napakapalasak na po sa atin at alam na po natin yung tagpong yan nang si Peter ay siya ang isa. Kaisa-isang alagad na nakalakad, na nakaranas na lumakad sa tubig. So, biyaya po yun na naranasan ni Peter. Pero sabi nga ng talata, tayo daw ay mas malaki ang biyaya na hindi natin nakikita ang Panginoong Jesucristo, pero tayo nananampalataya. Mas malaki daw yung biyaya sa atin. Bagaman si Peter ay nakaranas ng miracle niyan, pero mas malaki yung biyaya na nasa sa atin. So ngayon, ay tayo po ay mag-aaral ng panalangin ni Peter. Atin pong hihiwag-hiwagin lamang diyan sa verse 30. Ano ba yung dahilan? Bakit si Peter ay nakapag-pray? Ng ganyang panalangin. Ang sabi po diyan ng talata sa verse 30, that of what, or sa English po, but when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Ano yung dahilan? Bakit nabanggit ni Peter yung Lord, save me? Yun po yung dahilan. Kaya siya nakapanalangin ng ganong kumbaga po ay salita. Dahil bawat panalangin natin, hindi naman tayo lalapit sa Panginoon ng walang dahilan. So, kaya tayo lumalapit talaga sa Panginoon, merong dahilan. At yun ang kailangan natin. Dapat makakita palagi tayo ng rason. Actually, kahit walang rason tayo lumapit sa Panginoon. At kaya ka lalapit sa Panginoon ay dahil kailangan mo talaga ng Panginoon. So, kaya ka naman talaga nalapit sa Panginoon, hindi dahil sa may kailangan ka ng mga bagay, kundi dahil talaga ng Panginoon upang palakas sa iyo. So si Peter, ano yung dahilan? Mga ilang dahilan lamang po yan at kaunti lang naman po ito na atin pag-aaralan ngayong gabi. So sabi ng talata, verse 30, that of what pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. So yun po yung pagkukuhanan natin ng, kumbaga po ay katotohanan. Panginoon, iligtas mo ako. Lord, save me. So napakahalaga po ng salitang yon. Ano yung dahilan? Sabi ng talata, sabi dito ng verse 26, sabi dyan, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng tubig, ay nangaglumihanan sila na nagsasabi, multo. Yan. Dito pa yung tagpo na, sabi nila, multo. Akala kasi nila sa Panginoon ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Wala naman yung taong makakalakad sa ibabaw ng tubig. Ay kaya sinabi ng mga alagad na, may multo. So, yun po yung nakita ng mga alagad. Kaya natakot sila. Ang sabi dito, verse 27, that of what pagdakay, nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong matakot. So nung nagpakilala ang Panginoon, dahil gabi, nasa laot sila, humahangin ng malakas. Sabi diyan, may storm Sabi ng aking na-research, may storm. Malakas ang hangin, yung alon ay malakas. Tapos lalabas na mayroong nakalutang sa dagat na gano'n, nakita-kita nila, ay matatakot ka talaga. So kahit naman ako, baka mapapasagwan ng mabilis. Mapapasagwan ng mabilis, ay may multo nakalutang. So verse 28, at sumagot sa kanya si Peter, or si Pedro. Yan, sabi, at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Yan. So,
Maganda pong may mabubulay tayo dyan mamaya. At sabi ng verse 29, sabi po ng verse 29, at sinabi niya, halika. Yun. So doon natin makikita na si Peter, bagaman ang kanyang isa sa karakteristik ni Peter o yung katangian niya, he is impulsive. Alam naman natin yan, si Peter ay biglain, kaya nga nung si Peter ay nung ang Panginoong Jesus ay pinagkanulunan ni Judas, nataga-agad niya ng kanyang kutsilyo or ng kanyang tabak yung si Malchus. Tinaga-agad niya. Dahil siya'y biglain. Hindi siya basta na siya. Pero nag-iba din naman siya doon sa bandang pahuli, sa Acts. Pandalwa, yung nung ang Panginoon Jesus ay pinapaliwanagan sila, sabi, Panginoon, ako hindi magkakanulo sa iyo. Lagi siyang pasagot-sagot. Kaya siya ang isa sa mga alagad na nakalakad sa tubig dahil din ng kanyang personality na yon, na siya ay impulsive. Sabi pa ng verse 30, diyan na nga yung tagpo, nung nakalakad na siya sinabi ni Peter, palakarin mo ako dyan, kung ikaw nga yan, verse 30, datapwat pagkakita niya ng malakas na hangin, malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malubog, ay sumigaw, na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. So yan, ngayon ating puntahan na yung puntos. Unang puntos po natin na makikita diyan, the problem he encounter. Ano yung problema or mga problem na na kanyang na-encounter? Bagaman, alam naman natin na si Peter ay nandun ang Panginoong Jesus, nakalakad na siya, pero merong problema eh. Unang makikita natin diyan, yung the problem he encounter, diyan sa paligid niya, yung boisterous wind. Alam niyo mga minamahal, sa ating buhay pananampalataya, may hahalin tulad natin si Peter eh. Tayo po bilang mga mananampalataya, sa ating buhay paglilingkod, na sabi mo sa Panginoon, nung ikaw ay nagpabautismo dito, sa tubig ng bautismo, ako'y susunod sa Panginoon. Pero nung dumarating na yung mga problema, paragang ikaw ay nawawala ng pananampalataya sa Panginoon. Ano po? So, sabi diyan, makikita natin diyan sa verse 30, ang sabi po dito ng talata, verse 30, dato po at pagkakita niyang malakas ang hangin, sa English po diyan, but when he saw the wind boisterous, yun na po yan, diyan na po sa talata natin makikita yan. Ano yung problema na una niyang nag-distract sa kanya? Ano yung unang problema na nag-distract sa kanya patungo sa Panginoong Hesukristo? Di ba ang Panginoong Jesus po yung nasa tubig? Di ka? Nung ang Panginoong Jesus ay nasa tubig, sabi ni Peter, Panginoon, kung ikaw nga, papariyanin mo ako. Di ba? Alam niyo po, sa ating buhay paglilingkod, hindi naman sinabi ng Panginoon na pag ikaw ay naglingkod, ayos na lahat, flawless na lahat. Hindi naman sinabi ng Panginoon na pag ikaw ay naglingkod, ikaw ay exempted na sa karamdaman. Exempted na sa kahirapan. Exempted na sa kung anong problema sa iyo na darating sa iyong buhay. Hindi. Mas lalong darating sa iyo ang problema dahil ikaw ay kaaway na ng dyablo. Atin pong unawain bilang buhay pananampalataya na kinakailangan po natin talagang suungin yung mga problemang dumarating sa ating buhay upang tayo ay makapagpatuloy. Ang sabi ng talata, una, the problem he encounter. Ano yung dahilan? Bakit si Peter ay nakapanalangin na, Lord, save me. Unang nakita ko po diyan, yung problema na na-encounter niya. Nung siya po ay papalapit sa Panginoong Jesus. Minsan pag tayo po ay nagkaroon ng problema, diyan masusubok yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pag nagkaroon tayo ng sunod-sunod na problema sa ating buhay, mga minamahal, pag nagkaroon tayo ng mabigat na problema sa ating buhay, diyan po masusubok ang ating pananampalataya sa Diyos. Mga minamahal, dapat po nating maunawaan na tayo po bilang mananampalataya, we are more than conqueror. At dahil yan ang Panginoong Hesukristo, bagaman may dumarating na problema, alam po ng Panginoong Jesus, na sabi nga ng talata, ang Panginoon hindi magbibigay ng problema na hindi natin kayang lampasan. Ang Panginoon ay nagbibigay ng problema upang pag nalampasan natin yan, mas lalo tayong tumibay sa ating buhay pananampalataya. Sabi nga ni Pastor, narinig ko, siguro kaya ako ang unang pinaranas
namamatayan ng anak ay upang ako'y makapagbigay ng payo doon sa nakaranas ng ganito. Diba? Kaya mapalad po yung bagaman tayo nagkakaroon ng problema, tumingin lamang po tayo sa Panginoong Hesus. At pag yan po ay ating nalampasan, meron po tayong kwento na may kwento sa ating mga kasamahan. Ano? So, ang sabi dyan, the problem he encountered. Sabi niya ng verse 30, datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. Ano? So, makikita po natin dyan yung boisterous wind. Verse 30. At yan po ay hindi po mawawala sa ating buhay. Ano? Ilagay na po natin, bilang tayo po yung mananampalataya, ilagay na natin na merong problemang darating sa atin pong buhay. So, kaya nakatawag si Peter sa Panginoon na, Lord, save me. Ano? Lord, save me. Ano? Yun yung dahilan, kaya si Peter ay nakatawag or nakapanalangin sa Panginoon. Bagaman instant, yung pananalangin ni Peter na yun, Lord, save me. Ay merong problema na na-encounter siya, yung boisterous wind. Ano? Yung malakas na hangin. Ano? Ay yung ganun kay lalakad sa tubig, na wala namang tungtungan. At pandalawa, sabi po diyan, tayo po yung mabilis lamang, ano? The problem he encountered, boisterous wind. Pandalawa, yung sabi ng verse 30, doon pa rin po tayo. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya, at nang siya'y malulubog, ay sumigaw siya na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. So pandalawa na aking nakita po dito, yung ang sabi po diyan, begin, ano, to sink. Ano, present tense po yung pagkakagamit diyan, siya po'y lulubog. They begin to sink. Ano? So, makikita po natin diyan, ay siyempre dagat, nasa laot sila, nasa gitna, ay mahirap po yung kalalagayan ni Peter na siya po'y lulubog. Kaya ang sabi po niya, Lord, save me. Ano? Mga minamahal, kung tayo po ay mananalangin sa Panginoon, wag lamang yung may problema. Lumagay na tayo sa may problema. Pero alam niyo po mga minamahal, lagi po tayong manalangin sa Panginoon kahit walang problema. Opo, yun po yung utos ng Panginoon sa atin na tayo po kahit walang problema, may problema man o wala, tayo po yung manalangin tayo ba yung mananalangin lang pag may problema? Kahit wala pong problema, dapat tayo po bilang mananampalataya, buhay na po natin yung manalangin. Buhay na po natin yung manalangin dahil diyan po tayo humihingi ng kapangyarihan sa Panginoon. Langan namang tayo mananalangin lang pag may problema. Paano kung walang problema? Hayahay na. Ano? Kaya, maunawaan po natin yung katotohanan. Bagaman inaaral po natin itong kay Peter na panalangin, kahit wala pong problema, tayo po yung manalangin. Ano? Dahil ang pananalangin po, ito po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan or kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Ano? Alaala ko po nung ako po ay, hindi ko alam kung ako po ay member na ng simbahan, yung sa 44. Na yung sa 44 po, kaya po sila napatay doon sa Mama Sapano dahil wala po silang communication sa Commander-in-Chief. Ano? Wala po silang communication Tumatawag sila, hindi sila makatawag. Ngayon, mga minamahal, pagka tayo sumasabak bilang mananampalataya, darating sa atin yung problema, hindi yan mawawala. Pero ang pinakamaganda po dito, dapat po tayo ay palaging may communication sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Dahil may problemang darating, hindi ho yan may iwasan. Buhay tayo kung patay, wala nang problema. Gusto niyo mawala na ng problema? Ano? Sige, ano? Kung gusto niyo mawala na ng problema, ay alam niyo na yan. Okay. Pero tayo mga buhay pa, kaya merong problema. Ano? At ang problema, doon sa tagpong yan ni Peter, merong problema siyang nararanasan. Yung iba, hindi nararanasan yung problema ni Peter. Ano? Dahil si Peter ang atin hong pinag-aaralan. Pero si Peter merong problemang naranasan. Una, yung boisterous wind, dahil siya nasa dagat na, nakakalakad na siya. Nung nakita niya yung malakas na hangin, natakot siya. At they begin to sink. Ano?
Alam niyo mga minamahal, pag tayo po ay hindi tunay na nakatingin sa Panginoon, pag may problemang dumarating sa atin, tayo lulubog sa ating buhay pananampalataya. Tandaan po natin yan. Pag tayo po hindi tunay na nakatingin sa Panginoon, dahil si Peter, kaya po siya lulubog, nawala yung kanyang focus sa Panginoon Nawala yung kanyang pagtingin sa Panginoon. Ang nakita niya yung malakas na hangin. At ang sabi niya, Lord, save me. At dahil kaya niya nabanggit yun, dahil noong siya'y lulubog. Ano? Kaya mga minamahal, tayo po yung magpakalalim sa Panginoon. Pag tayo hindi, sabi nga ng talata, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kung kayo'y naglilingkod, kung ikaw ay naglilingkod, dahil lamang ng tao, mawawala ka talaga sa gawain. Kung ikaw ay naglilingkod, dahil may napapakinabangan ka dito, ay paano pag wala ka ng napakinabangan dito? Kung ikaw ay naglilingkod, dahil lamang ng iyong ministry, mawawala ka din diyan. Kaya dapat tayo naglilingkod dahil lang Panginoon, hindi dahil lang ating kung sino man dito. Kaya mga minamahal, kaya si Peter ay nakapanalangin ng ganyan, una siya na-distract ng malakas na hangin. Alam niyo po, pag kayo malalim po sa Panginoon, pag kayo nakatingin sa Panginoon, anumang distraction na darating sa inyong buhay, magpapatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil si Peter, ganun po kayong naranasan Na-distract siya, the problem he encounter, boisterous wind. Pandalwa, they begin to sink. Dahil wala Nakita niya, sabi nga ng talata, verse 30, ang sabi po diyan, datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin. Saan siya nakatingin? Ang sabi ng talata, datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin. Ang sabi po ng verse 27, tinan niyo po, verse 28, at sumagot sa kanya si Pedro. Sino po yung kausap diyan? Ang Panginoong Jesus. Dahil ang sabi ng verse 27, ang sabi po ng verse 27, dato po at pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong matakot. So nakatingin, ang focus nila ay sa Panginoon. Dahil kinausap ng Panginoon ang mga alagad. Verse 28, sumagot si Pedro. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Saan siya nakatingin? Sa Panginoon. Verse 30, kinabahan na siya. Saan siya tumingin? Ang sabi ng talata, dato po at pagkakita niyang malakas ang hangin. Ibig sabihin na wala yung kanyang focus sa Panginoon. Mga minamahal, pag tayo naglilingkod, tayo talaga'y tumingin sa Panginoon. Kaya yun po yung payo looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Huwag tayong titingin na kaya tayo masigasig sa paglilingkod dahil ikay pinagpapakala ng Panginoon. Huwag tayong titingin sa material na bagay. Given na po yun. Actually po, pagka sabi nga ng Panginoon, kung sino magpala sa akin, ay akin din pagpapalain. Given na po yung pagpapalang yan na darating sa inyo. Pero ang sabi po ng talata, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. May pinapagawa po muna ang Panginoon sa atin para tayo po ay makapaglingkod. Seek ye first the kingdom of God. Apo, yun po. Kaya sabi po diyan, nang makita ni Pedro na ang hangin, ang alon ay malakas, ay siya natakot. Ano? The boisterous wind, they begin to sink. Letter C, they see the waves. Ay sino gaho ditong nakaranas na na sumakay sa barko? Iba-iba pa yung barko Ano, yung barko? Iba-iba pa yon. Pero pag kayong sasakyan ninyo yung batil, yung maliliit lamang na ang laman lamang ay mga 20-han, maliliit po yun Yung 20-han na bangka, batil ang tawag sa amin sa Romblon, batil. Ano, yun po yung sinasakyan ng aking ama mula Romblon hanggang Banton. Sinasakyan po yun ng aking ama. Ngayon, kaya hindi ako isama dahil maalon daw, naliliyo daw Yun. Kunwari lang naman. Sa madalit sabi, pagka maalon at maliit ang iyong bangka, ito naman bangka ng mga ito, wala pang dimotor noon. Disagwan. Kaya, alam nga, namang andalhin nilang bangkay napakalaki, di hirap na hirap sila sa pagsasagwan doon. Di ba? Ay ilan sila? 12. Ay alam nga naman, andalhin nilang
Sasakyan dagat ay yung barko na. Ay lalabing dalawa sila. Siyempre, maliit lang yun. Parang yung sinakyan lamang namin nung kami nagpunta kay na pastor doon sa Kalatagan. Siguro mas maliit pa siguro doon. Ay malakas ang alon. So, si Peter naglalakad pa sa tubig. Nawala sa bangka, malalim, nasa gitna sila ng laot. So, siya'y na-distract sa paglapit sa Panginoon. Dahil nakita niya yung boisterous wind, they begin to sink and they see the waves. Yun yung problemang kayang na-encounter nung siya ay lumalapit, tumatahak, palapit sa Panginoon. At tandaan ninyo mga minamahal, sa ating buhay pananampalataya, hindi mawawalan yung problemang yan. Pero tayo mag-focus lamang sa Panginoon. Kaya si Peter ay na-distract. Kaya si Peter ay nawala sa kanyang pagtahak patungo sa Panginoon dahil na-distract siya ng mga bagay-bagay na nanandoon sa kanyang paligid. Kaya ikaw ay mawawala sa gawain kung ikaw ay hindi natitingin sa Panginoon. Opo, tandaan po natin yan. Kaya si Peter ay nakatawag. Bagaman ang ating address ay pananalangin, pananalangin, prayer, ano yung dahilan? Bakit tumawag si Peter o nanalangin si Peter ng biglaan? Dahil ng distraction na kanyang naranasan. The problem he encountered. At ako'y naniniwala na bawat isa po sa atin mayroong problemang nararanasan. Sino ho dito walang problema? Taas ang kamay. Ikaw, Tomas? Ikaw ang pinaproblema? Mahirap yan. Bawat isa po sa atin ay merong problemang nararanasan at nararanasan ngayon. Pero ang pinakamagandang payo ng Bible, tumingin ka lamang sa Panginoon. At ikaw ay makapagpapatuloy sa tahakin ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil si Peter, nawala siya sa focus sa pagtingin sa Panginoon. Siya ay tumingin sa mga nasa paligid niya. At yun ang naging dahilan kung bakit siya unti-unting lumubog sa paglapit sa Panginoon. Pag ikaw ay tumingin sa mga bagay-bagay na nasa sa paligid mo, lulubog ka talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Utay-utayan. Hindi biro. Utay-utay na ikaw ay mawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Ang simbahan ay binubuo ng taong makasalanan na kinahabagan lamang ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay nakatingin sa persona na naandidiyan, tandaan po natin, tumingin lamang po tayo sa Panginoon. So, the problem he encountered, kaya si Peter ay nakapanalangin, Lord, save me. Kaya wag na po nating intayin na tayo po ay darating sa problema, saka tayo mananalangin sa Panginoon. Kahit walang problema tayo manalangin. At napakasarap manalangin. Sabi ko nga, merong akong nasabi, isa sa mataimtim na ako'y nakakapag-usap sa Panginoon ay yung ako'y may problema. Bakit? Humihingi ka talaga ng awa sa Panginoon Kaya din si Peter talagang biglaan, Lord, save me. Ay, talagang yun ay literal, natural talaga yun sa kanyang sarili. Lord, tinawag agad niya ang Panginoon. Ay tayo, pagka walang problema, parang nalilimutan na lang natin, even magbasa ng Bible, nalilimutan na natin. So, kaya, wag nawang dumating, sabi nga, wag nawang dumating na saka ka mananalangin ng mataimtim pagka mayroong problema. Kahit walang problema, tayo manalangin ng mataimtim. The problem he encountered, the boisterous wind, talagang ay yung hangin pa naman ay pagka yung hangin po, alam niyo may bagyo. Yung hangin, yan po yung sumisipol. Pag may bagyo, alaala ko nung bagyuhan dito, sabi nung aming isang kamanggagawa, yan nag-aang bagyo. Yan nag-aang bagyo. Abay, nung umulot na ang bagyo, tanggal yung aming bubong dine, nung nandine pa yung, wala pa po mga ito, wala pa, puro puno pa po yan. Ito pa lamang pong simbahan at itong extension doon sa likod, yan pa lamang ang bubong. Tapos meron kaunti, hindi pa po nabibili ang lupa na yan. Aran lupa may building na yan, kabilang yan. Hindi pa yan nabibili.
Kaya ang ginawa namin, maliit lang doon na parang dampa, nandun yung aming mga damit. Ha? Sabi yan na nga ang bagyo. Ay siya, nung umulot na ang bagyo, ay kami nasa bubong. Bigla namin nabuhat yung malaking troso at nabuhat doon sa bubong. Ang akin pong pinupunto, nung ako po yung nasa bubong, nilagay ko po yung troso, ang lakas ng hangin. Nakakatakot. Tapos gabi pa, hindi ko makita. Pareho kaming hindi magkakitaan. Gabi, So, kaya nakakatakot yung hanging malakas, lalo pa alam mong may bagyo, Ganun po yung naranasan ni Peter, na merong malakas na bagyo, yun yung nakadistract sa kanya sa patungo, sa paglapit sa Panginoon. Pandalawa, yung isa, yung siya'y lulubog. Yung siya'y lulubog. Ako nagtaka, ba't si Peter ay natakot? Siya na may marunong lumangoy. Talagang matindi yung yung lugar, yung tagpong yun. Even yung fishermen natakot. And the waves, malakas ang alon. Ay, gumaling ka ng lumangoy pag malakas ang alon. Gumaling ka ng lumangoy pag malakas ang alon, hindi mo rin kakayanin. Kaya si Peter po yung nangamba. Bagaman si Peter ay magaling lumangoy, malakas ang alon, hindi ka uubra pagka malakas ang alon. Lulunurin ka talaga na yan. The problem, he encounter. Kaya mga minamahal, sa atin pong buhay, hindi po mawawala yung problema. Kasama na yan sa buhay. Kaya nga, pag ako may problema, at ako'y nasa soul winning, akin pong, kumbaga po ay binubulay yung biyaya na salamat at bagaman ako'y may problema, nandinin ako sa paglilingkod. Hindi, ang ibig ko pong sabihin, ito po tunay, hindi na po ako yung pangangaralan at hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Di ba? Ibig sabihin, dito lamang naman sa lupa ang problema. Pero salamat, ako'y ligtas. Kung ako may lumisan dito sa lupa, ako'y palangit. Di ba? Yun ang maganda. Ay sila, kaya ako'y nare-revive pag ako'y po'y nagsusulwin. Dahil nakikita ko yung tao na hindi pa naliligtas, ano bang hirap nga? Ano bang hirap nga? Kaya biyaya po tayo magpasalamat. Una, diyan sa kaligtasan nating natamo. Yan po hindi ordinaryong bagay. The problem, why Peter prayed, Lord, save me. Una, the problem he encountered. Tandaan po natin, kahit tayo ligtas na, kahit tayo nasa Panginoon na, tayo makakaranas pa rin ng problema. At paano? Ano ang iyong magiging respond kung ikaw ay makaranas ng mabibigat na problema sa iyong buhay? Dahil si Peter, hindi naman natapos doon sa ganung tagpo Siya ay nagpatuloy, kaya nga mayroong Book of Acts. Nangaral siya na minaligtas na may 3,000 kaluluwa. Naligtas din si Pablo. Di ba? At ngayon po, nakaabot sa atin yung ebanghelyong yun. Kaya biyaya po, na tayo po ay, kumbaga po ay, bagaman may problema, tayo po yung maglingkod sa Panginoon. At itong isang katotohanan ito natin pinag-aaralan ay itinuturo sa atin upang maging baon natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Na even ang Panginoong Jesus nga kasarap-sarap ng kanyang buhay doon sa taas, sa langit. Fellowship ng Trinity. Pero siya bumaba dito sa lupa para Para patayin. Yung ba hindi problema? Problema yun. Problema yung matindi. Alam niya yun. Alam niya. He is all-knowing God. Bagaman siya nasa katawang tao, alam niya. Alam niya lahat ng bagay na mangyayari. At alam niya yun, tinanggap niya yun. Para din sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi para sa ating sarili, para sa atin, kundi para din sa kanyang kaluwalhatian. Matindi yun. Sabi ko nga, kung alam ko, na ako ay halimbawa ay magmumotor at ako'y magsisimplang, hindi na ako tutuloy. Kayo, sa inyo, halimbawang kayo sa marunong dito magmaneho at sakay ang kanyang pamilya, kung alam nyo na kayo ma-aksidente, kita na ninyo, pambira, pagdating sa Bilugo, mababangga kami ng truck, UP ang sasakyan, ay tutuloy pa kayo. Pero ang Panginoong Hesus, alam niya yun, yung kanyang problemang sasabanahin. Pero siya nagpatuloy. Upang tayo po ngayon ay maligtas. Kaya ang problema, asahan na po natin yan. Bagaman ang problema ay mabigat,
Hindi ko naman hawak yung mga sarili. Ano? At ang problema ay mabigat, pero ang payo ng Bible, tumingin ka sa Panginoon. Ano? Dahil nung si Peter ay na-distract, nung si Peter ay tumingin sa mga bagay-bagay na nasa kanyang paligid, siya ay unti-unting lumubog. Ano? At kung ikaw ay titingin, pag ikaw ay naglilingkod at titingin ka sa mga bagay-bagay na sa paligid mo, makakakita ka ng katitisuran. At yan ang magiging dahilan para ikay mawala sa paglilingkod. Pero kung ikaw ay nakatingin sa Panginoon, hindi ka mawawala sa paglilingkod. Ano? So, the problem he encountered, the boisterous wind, they begin to sink, they see the waves, ano? At malakas po yung hangin na yan, may bagyo. Akin po sinerch yan dun sa aking Thompson na ibinigay sa akin ni Pastor, mayroong bagyo, storm, na nakalagay, mayroong concordance. Ano? May bagyo. Kaya, nasa laot sila. Sabi nga ni Pastor Jose, pagpupunta ng Isla Verde, pag-pray nyo po kami, malakas po ang alon. Ano? Ay talaga namang, hindi pa naman sila marunong magsilangoy. Tunay na mapapagang pumunta ng langit. Pero salamat naman sa Panginoon, sila'y iniingatan doon. Ano? So, pag sabi nga ng nag-aano ng bangka, hindi sila natuloy pag malakas ang alon. Ano? Pero sila, nasa gitna ng laot, malakas ang alon, kaya madidistract talaga si Peter. Nasa tubig. No? So, the problem he encountered. Pandalwa, the perception that changed. Balik po tayo sa verse 27. Datapot pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong matakot. Nilagyan na ng Panginoon yung isip nila na laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong matakot. Di ha? Ay si Peter naman, palibasa yung pabigla-bigla, verse 28, nakalantak. Sabi, sumagot sa Panginoon, niya lagi nasagot eh. At sumagot sa kanya si Pedro, at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, ay paparayanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig, ng hamon. Ayan, ano? Dahil siya nakatingin sa Panginoon eh. Ano? Pag sila perception is the process of using your senses to gather information from the environment and interpreting it to understand the world around you. Yan iyong pag-uunawa sa mga bagay-bagay na nasa iyong paligid. Ay alam nila na ang Panginoong Hesus, siya ay Diyos. Kaya nga sa Matthew 16:18, tinanong sila ng Panginoon, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ni Pedro na naman yon. Si Pedro na naman ang umimik noon. Kaya alam nila na ang Panginoong Hesus talaga ay Diyos. Ngayon, pagdating diyan, yung perception ay nabago. Bakit nabago? Dahil ng sitwasyon. Letter A, the situation. Dito talaga tayo, kumbaga ay mangyayari sa atin. Ano ba yung nangyayari sa atin? Yung buhay. Dito masusubok sa ating buhay. Ang una, the perception that change. Una, yung sitwasyon sa iyong sarili. Sa iyong buhay. Kaya nabago yung kumbagay, kaunawaan ni Peter dahil ng mga bagay-bagay na nangyayari sa kanila. At hindi naman natin maiiwasan, sabi ko nga po sa inyo, hindi natin maiiwasan yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Merong nandiyan, ikay nagpaplano sa buhay mo, napakaganda ng plano sa buhay mo. Ang ganda ng plano sa buhay mo, sa mga anak mo, sa kinabukasan ng anak mo. Pero dahil ng situation na nangyari sa iyo, nabago ang iyong pangunawa sa Panginoon. Di ba? Nandiyang ang bill mo'y sunod-sunod.
May Judith pa. Ano? Nandiyan. Yung perception mo sa pagbibigay, nangako ka sa Panginoon, nawala. Naandidiyang sa araw ng linggo, committed ka. Meron kang ginagampanan ng ministeryo sa paglilingkod sa Panginoon. Ba't nawala? Dahil lang situation na nangyayari sa buhay mo? Yang situation na yan, mangyari yan man yan at hindi, dapat tayo naglilingkod sa Panginoon. Ano man sitwasyon na nasa sa buhay mo, maganda man yan o mabuti, dapat hindi nagbabago yung ating perspective sa Panginoon. Perception sa Panginoon. Yung pangunawa natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga po dito ng ating kaunawaan sa kanyang salita. Dito po tayo dapat maunawaan po natin na ang salita ng Diyos ay napakahalaga po sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayo iyong pagiginawahin ng iyong lakad at kung magkagayo magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Alam niyo po, kung ano yung inilalagay natin sa ating isip, yan yung ating magagawa. Yan yung ating masusunod. Ay ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay atin laging bulayin, aralin, upang hindi mabago yung ating pagtingin sa Panginoon. Mga minamahal, yan po yung na-encounter. Kaya si Peter ay nakatawag sa Panginoon. Una, sabi nga ng talata, the problem he encounter. Pandalwa, the perception that change. Ano? Nawala yung kanyang pagkaunawa sa Panginoon na He is in control. Mga minamahal, pag nawala yung ating tunay na pagtitiwala sa Panginoon, di yan na lalabas yung atin pong, kumbaga po ay paglayo sa Panginoon. Ang sabi po ng talata, verse 29, at sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Ang sabi po ng talata, the situation. At ang nakita at ang nangyari, verse 30, alam naman po natin yung verse 30. Ano yung nangyari sa verse 30? Malakas ang hangin. Sa verse 21, yung problema, the boisterous wind, they begin to sink, they see the waves. Nabago yung kanyang pangunawa sa Panginoong Hesus. Na-distract siya ng mga bagay-bagay na nakikita niya. At anong nangyari? Yung sitwasyon, anong nangyari? Lulubog ako. Sabi niya, Panginoon, Lord, save me. Lulubog siya Nakita niya yung sitwasyon na hindi na maganda. Kaya ang sabi niya, Lord, save me. Ay, hindi maganda nga ang sitwasyon, ako'y lulubog. Bagaman ako'y magaling lumangoy, pagkaganyang malakas ang alon. Mga minamahal, yun yung dahilan kung bakit si Peter ay nakatawag sa Panginoon. Una, yun na bago yung kanyang perception, pangunawa sa Panginoong Hesukristo. Ang naunawaan niya, yung kanyang kalalagayan niya. Alam niyo po, sa Bible, napakaraming tagpo na nung sila'y nagtiwala sa Panginoon, hindi na bago yung kanilang pangunawa sa Diyos, sila'y ginabayan ng Panginoon. Una, si Job. Si Abraham muna. Ano yung sabi ng Panginoon kay Abraham? Pumaroon ka sa sinabi ko sa iyong lupain. Hindi alam ni Abraham ang mangyayari sa kanya? Pero may utos ang Panginoon at yun ang aking susundin. Hindi yun magbabago. Hindi ko alam kung... Pero sabi ng Panginoon, nagpatuloy sa Abraham Pandalwa, hindi ko alam kung may malilikdangan, si Job. Sabi ni Job, anong sabi sabi? Siya nawala ng mga ari-arian ng anak at ultimo yung kagandahan lalaki niya. Nawala din, di ba? Ayan sabi ng Bible, nagkaroon siya ng sugat na iisa ang langib. Ibig sabihin, mula bumbunan hanggang talampakan, nagkaroon siya ng ketong. Ano sabi ni Job?
Hubad na lumabas ako na sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik din ako doon. Maganda pa yung isang sinabi niya, tatanggap lang ba tayo ng mabuti at hindi ng masama? Di ba? Yung perception, yung pangunawa niya sa Panginoon ay hindi nagbabago. Bagaman may problemang dumarating sa kanyang buhay, pero ang sabi niya, tatanggap lang ba tayo ng mabuti at hindi ng masama? Si David, bagaman may problema siya, pero siya ay palaging lumalapit sa Panginoon. Si Daniel, alam naman natin yung tagpo ni Daniel, siya ay nanalangin 3 times a day, 5 times a day yata. So, bukas pa yung bintana, pero kung sino man yung mahuling nananalangin sa ibang Diyos, liban sa Diyos ay papatayin. Pero ang sabi niya, ako'y mananalangin pa rin sa Diyos ko. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, sila ay nanalangin sa Panginoon. Hindi na bago yung kanilang pag-uunawa, yung kanilang perception sa Panginoon, yung kanilang nauunawaan sa kanilang Diyos, hindi na bago. Sa kabila ng merong utos ang hari. Magkakaunabay po yung 3-4 na yun. Magkakaunabay po sila. At marami pang mga mananampalataya sa Biblia, nung hindi na bago yung kanilang pag-unawa sa Diyos, sila po'y ginabayan ng Panginoon. Inirelate ko lamang po si Peter, nung siya'y nakatingin sa Panginoon, siya'y nakakalakad sa tubig. Pero nung siya'y hindi na nakatingin sa Panginoon at tiningnan niya yung sitwasyon na nangyayari sa kanya, they began to sink. Lord, save me. Kaya mga minamahal, maunawaan po nawa natin. Kahit may problemang dumarating, magpatuloy lang tayo at tayo'y makalalapit sa Panginoon. Tayo'y makalalapit sa Panginoong Diyos. At yun yung katotohanan. The situation, siyempre, nabago yung kanyang perception. Ang sabi nga ng verse 27, datapwat pagdakay nagsalita sa kanya si Jesus, na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga. Kaya isa sa favorite ko din kanta yung The Eye of the Storm. It is I, sabi ng Panginoon. It is I. Ako nga. Laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga. Ay nung nabago, yung kanyang pangunawa, nakatingin siya sa kanyang paligid, yung sitwasyon na nangyayari, letter B, they afraid. Alam niyo mga minamahal, pag hindi kayo tumingin, yung ginagawa natin, ang sabi nga ng talata, anuman ang inyong ginagawa, gawin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Alam niyo po, pag hindi kayo nakatingin talaga sa Panginoon, matatakot kayong sumunod sa Panginoon. Opo. Pag kayo may pamilya, yung pagbibigay ay mahirap. Opo, yan po'y tunay sa mga may pamilya, pero kayo po'y magpatuloy sa pagbibigay. Dahil ang sabi ng talata, may pagpapala diyan. Bagaman nyo'y given na po yun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ay utos yan ng Panginoon Malakay chapter 3 verse 10. Bagaman mahirap, mga minamahal, wala namang madali din sa mundo. Yung kumain, mahirap din. Nung kami po'y kumain doon lagi po akong kasama ni Pastor, biyaya kasama ni Pastor. Lagi akong kasama, talagang busog na, mahirap din kumain. Yung matulog maghapon, mahirap din. Yung matulog kayo maghapon, mahirap din. So, naranasan nyo na kayo natulog maghapon, ramdam nyo kayo parang pagod na pagod. Yun yung naranasan na. Mahirap din. Nakakapagod din matulog. Natulog ng gising. Kaya mga minamahal, wag na wang magbago yung ating pagtingin sa Panginoon. Yung problemang dumarating sa paligid mo, kung ano man nangyayari sa paligid mo, ang mahalaga yung pagtingin mo sa Panginoon. Tingnan mo siya na siya'y Diyos. Kaya sabi diyan ng verse 27, kaya sabi, datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Dahil yung paligid nga ay para sa atin, kung tayo ang titingin, hindi talaga maganda. Malakas ang hangin, may bagyo, malakas ang alon, hindi maganda. Sila nasa bangka,
lulubog na yung bangka. Hindi ko alam lulubog ng bangka. Pero si Peter ay lumakad. Kaya sabi ng Panginoon dito, sabi po ng verse 27, huwag kayong matakot. Nung nakatingin si Peter, verse 29, lumakad na siya sa tubig, ay pagdating ng verse 30, lang makita niya na malakas ang hangin, ay natakot siya. Kaya po yan. Kapag tayo hindi nakatingin sa Panginoon, tayo talaga'y matatakot sa paglilingkod. Opo, aayaw ka talaga sa paglilingkod. Ang paglilingkod naman sa Panginoon hindi mahirap, hindi madali. Opo. Kaya tayo tumingin lamang sa Panginoon. Nariyang pag ikinaglilingkod na, darating naman yung mga problemang hindi mo inaasahan, na para bagang hindi mo na mababata. Sa mga member natin na nangyari yung ganung bagay, mabigat yun. Bagaman sa akin, ay, parang ordinaryo lang. Kay Sister Jennifer, yung anak niya yung nawala, parang sa akin, ordinaryo lang dahil hindi ako nakaranas. Pero sa kanya, napakabigat na bagay yun. Opo, dahil wala naman tayo doon sa kanyang katatayuan eh. Pero ang payo ng Bible, tumingin ka lang sa Panginoon. Tumingin ka lang sa Panginoon. Opo. Dahil pag tayo hindi na nakatingin sa Panginoon, di yan tayo mabibigatan sa mga problemang ating nararanasan. Opo. Dahil ang sabi ng Bible, ipapasan mo sa Panginoon. Bahala. Sabi ko nga, pag may problema, bahala kayo Panginoon. Kayo Ano? Basta kayo magpapatuloy sa paglilingkod. Ayun ang sabi nyo. Yan, kung may problema man, ay di, pinapapasan ko sa inyo. Sabi nyo Kaya, the perception, bakit nabago? Dahil yung situation. At nung nakita niyo yung sitwasyon, natakot siya. Ay kahit naman sino. Pag tayo nakakapanood ng drama, diga? Papipiliin. Sino? Mamili ka. Ang anak mo, yung mga ganyan, may situation doon, nangyayari. Mamili ka. Diga? Ano ang pipiliin mo? Siya o siya? Aba? Ano maganda pareho yun? Diga? Papipiliin ka yung anak mo o yung ito. Diga? May situation. Pero dapat huwag mababago. Bagaman, anuman ang nangyayari, hindi ko alam ang nangyayari sa inyong buhay. Maaaring may bagyo kayong nararanasan sa inyong buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob. Sabi ng verse 27, huwag kayong matakot. Laksan ninyo ang inyong loob. Paano lalakas ang ating loob? Paano lumakas yung loob ni Peter nung siya'y tumingin sa Panginoon? Tinanong nila sabi ng verse 27, datapot pagdakay nagsalita, verse 26, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng tubig, ay nangatakot sila. Na nagsasabi, multo! At sila'y nagsisisigaw dahil sa takot. Mga lalaki ito nandito sana nagsisisigaw. Verse 27, datapot pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong matakot. Nagpakilala ang Panginoon sa mga alagad. Ako ito. Huwag kayong matakot. Laksan ninyo ang inyong loob. Ay si Peter naman, na malakas nga ang loob, ay lumakad nga. Dahil sabi niya, kung ikaw nga yan, Panginoon, ay palakarin mo ako sa tubig. Ay naglakad siya. Kaya mga minamahal, hindi mababago yung ating perception, yung ating pagtingin sa Panginoon, kung tayo talaga'y nakatingin sa Panginoon. At hindi sa sitwasyon na nangyayari sa iyo at sa aking buhay. Pandalwa, hindi mababago yung ating perception kung tayo ay hindi matatakot. Sabi ng Bible, Matthew 28, ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Alam niyo mga minamahal, pag tayo po ay nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, kasama po natin ang
Panginoon. Ano? Hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, sabi ng talata. Ano? Kaya nasa sa atin ang espiritu ng Diyos, ang banal na espiritu. Ano? So kaya dapat tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ano? The perception that changed. Nabago talaga si Peter. Natakot eh. Ay kahit naman sino, kahit naman ako, ano? Dati ako ho, no ako hindi pa mananampalataya, magaling ho ako umakyat ng buko. Oh, magaling din ho magnakaw ng buko. No, doon ho, kung sa nakakaalam dito, wala naman ditong taga-siko na. Doon may kinukuhanan kami doon sa Nasigang. Matataas na ho ang buko doon. Alam niyo ho, yung kahit ho nauga yung niyog, hindi ho ako na kinakabahan. Oo. Ay samantalang nung kami nag-aasinta kay Kuya Roywell ng hollow block, may indamyo. Abay, ako ninenervyos na eh. Sign of aging. At ito seryo, lagi nang tamang duda kung ito babagsak baga o hindi. Ano? Ibig ko pong sabihin, ba't ako napaparoon? Ha? Takot. Ano? Matindi ang takot eh. At alam niyo po ba nung ako may Bible study diyan sa Bukal, hindi ko alam kung buhay pa. Opo, ayun po ay nakausap ko. Binabible study ho natin eh. Alam niyo po, pagpunta ko po nung nakaraang linggo, nasa Manila na nasa ICU, may dito na pinapadaan ng tubig. Siya po ay nagkaroon ng, hindi na ho siya makatulog ng 2 buwan. Oh, natatakot ho siya dahil dun sa nabalitaan niyang may bukol siya sa ulo, tapos meron siyang sakit sa prostate, tapos may sinus pa siyang sakit. Marami na. Kaya siya natakot. Dun sa kanyang kalagayan, hindi na siya makatulog. Oh, kaya kayo magkakatutulog ha, baka kayo ay ano. Ano? At alam niyo po ang takot niya matindi. Ano? Kaya sabi nga ng talata dito, sabi ng verse 27, dato po at pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong matakot. Ano? Kaya makikita po natin diyan yung katotohanan na kapag tayo hindi na po tumingin sa Panginoon, nandiyan na po ang, kumbaga po ay, kumbaga po ay panghina sa pananampalataya. Sukdo lang tayo mawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Apo, yan na po yung pinakasukdulan. Tayo po yung mawawala sa paglilingkod sa Panginoon. The problem he encountered, the boisterous wind, they begin to sink, they see the waves. Yan yung problema. At meron pa po diyan. Kung kayo po ang babasa at uunawain yan, meron pa po diyan. Number 2, the perception that change. Ano yung nagpabago sa pangunawa ni Peter sa Panginoong Hesukristo? Yung sitwasyon. At maaaring darating sa inyong buhay, may mga sitwasyon kayong hindi nyo mababata. Pero ang sabi po ng Bible, tumingin lamang tayo sa Panginoon. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi natin kaya. Wala tayong kaya. Pero ang Panginoon, kaya niya. Ano? They afraid. Ano? Natakot. Pero ang sabi po ng Bible, kasama po natin ang Panginoon. At yun nga, malulunod na siya sa verse 30. Ano po? So, sabi po dyan, una, the problem he encountered. Pandalwa, the perception that changed. Pantatlo, the prayer he offered. Yan. Ano? So, yung makikita din natin, surrender prayer. Ano? Mamamatay na. Pag hindi si Peter ay malulunod na. Lumubog na si Peter. Ano? So ano yung nilalaman na yung, Lord, save me? Ano yung makikita nating idea diyan? Sukong-sukong panalangin yun. Oh. Sino dito yung may problema at nagbibiro pa sa kanyang panalangin? Alam nyo, balikan ko lamang po, nung ang aking ina po ay dinala namin sa PGH. Sumalangit nawa. Sana hinaligtas. Nasyaran din naman natin. Alam niyo po, isa sa panahon yun, doon ako talaga seryosong manalangin sa Panginoon. Hinihingi ko talaga yung Panginoon kung kalooban nyo. Hindi naman dahil ako kumbaga ay parang bossy. Kumbaga, kung kalooban nyo, Panginoon,
pagalingin niyo po ang aking ina. Kung kalooban niyo, Panginoon, talagang ako po ay mataimtim ang panalangin ko yung time na yon. At kayo may nakaranas na yun. Sino-sino hindi nakaranas? Ako naniniwala na kayo, pag may problemang napakabigat, kayo po ay sukong-suko sa Diyos. Sukdulang kayo banal na banal sa harapan ng Diyos. Oh, alam niyo po, makikita natin sa prayer ni Peter dahil siya nasa problema, nasa, kumbaga, lugar na alanganin, surrendered prayer. Ano? Surrendered prayer. Makikita po natin diyan, hindi siya para bagang may reservation. Talagang ang panalangin niya ay suko sa Diyos. Sabi po diyan ng verse 30, dato po't pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya ay malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Even niya yung kanyang, hindi niya tinawagan yung kanyang kapwa fisherman, yung kanyang mga kasama sa bangka. May magagaling din naman doon lumangoy eh. Sino talaga ang kanyang tinawagan? Ang Panginoon. Dahil alam ni Peter na ang makapagliligtas lamang sa kanya ay ang Panginoon. Wala nang iba. No? Surrendered prayer. Pandalwa, yung seryosong panalangin, serious prayer. No? Sukong panalangin, seryosong panalangin, makikita din natin diyan sa verse 30. Basahin po ninyo sa verse 30. Lord, save me. Seryoso yan. Yung lagay na yan. Hindi yan nagbibiro. Kaya makikita po natin diyan, yan yung mga dahilan kung bakit si Peter ay nakapanalangin diyan sa tagpong yan. At letter C, under po na yan, specific prayer. Yan. Ano yung gusto ni Peter? Lord, kausap niya ang Panginoon, save me. Hindi nagpaligoy-ligoy, kaya nga maikli. Ay, magpaligoy-ligoy pa dyan siya ay lunod. No? Panginoon, sana po. Hindi na, Lord, save me. Malulunod ako, Panginoon. Ay, alam nga namang magpakahaba-haba, pati pagkain, sinama mo na. Ano? Ay, hindi ganoon. Specific. Lord, save me. Lord, save me. No? Kaya makikita po natin diyan sa tagpong yan na talagang si Peter ay kaya siya nakapanalangin sa Panginoon. Yan, dahil mga circumstansya na yan. No? Kaya maunawaan po natin sa ating buhay pananampalataya na ang panalangin ay napakahalaga sa ating buhay. Dahil kung wala tayong panalangin, no? More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Kung gusto mong magkaroon ng buhay, kung gusto mong magkaroon ng impact ang iyong buhay, pananampalataya, manalangin ka sa Panginoon. Opo. Dahil nung sila, sa Acts chapter 2, nung sila'y nagkatipon at nanalangin, bumaba ang banal na Espiritu. At sila'y nangaral sa iba't ibang lingwahe. Ano? At may naligtas, nung nangaral si Peter, may naligtas 3,000 kaluluwa. Ano yung dahilan? Prayer. Kaya kung gusto mong magkaroon, kung gusto mo, ako, ikaw, ay magkaroon ng impact ang iyong buhay, pananampalataya, hindi lang basta Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Dahil nung kasama pa nila ang Panginoon, ay ito nga si Peter ay impulsive. Tingnan nyo, pinagkanulo ang Panginoon, mabigat yun. Pero nung siya natauhan, Acts chapter 2, nanalangin sila sama-sama, bumaba ang banal na Espiritu, nangaral sila, ang daming kaluluwa ang naligtas. Ano? Kaya sana, ay kahit may problema, ito'y mahinapang problemang ito. Nung basahin nyo yung Book of Acts, pinagtatanggol nila yung kanilang pananampalataya na, ay, papatay na sila kukulong. Kaya sabi ni Peter, kung katwiran makinig muna sa inyo, kung katwiran makinig muna sa inyo, kaysa sa Diyos, ay inyong hatulan. Sapagkat hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakita at narinig. Ay, papatay na sila doon, babatuhin, ikukulong. Ay, ito, marunong naman lumangoy si Peter. Ano? Kaya,
tayo po'y mag-pray. Yan po yung ipinababatid na mensahe sa atin ng Panginoon. Napakahalaga sa atin bilang mananampalataya ang pananalangin. Ano? Kaya sana wag mawawala yung ating buhay pananalangin. Ano? Kung tayo kumakain 3 beses isang araw, ganun din dapat. Ano? Tayo manalangin. Opo, pagka nakain din, nananalangin. Ano? Ibig ko pong sabihin, sa ating personal na buhay, wag nating kakalimutan na tayo palaging lumapit sa Panginoon at humingi ng lakas sa Panginoon upang magkaroon ng impluwensya ang iyong buhay pananampalataya. Parang si Peter, dati wala nung tagpo ng Acts, nung Book of Acts, nagkaroon ng impact ang kanyang buhay. Kaya sana po sa ating buhay pananampalataya, more prayer, more power. At kung ikaw naman na hindi mananalangin, edi wala kang kapangyarihan. Ultimong magbigay ng tracts, hindi ka makapagbibigay dahil wala kang lakas na nanggagaling sa Diyos. Tayo po'y mag-pray. Panginoon,